Napakatindi ho pala at matapobre ito hong si Vilma Santos na tinaguriang Star for All Seasons. At ito ay kaugnay ng pambabatikos sa kanya, no, at sa kanyang pamilya. At sabi ho ni Ate B, diretsahan at walang paligoy-ligoy na naging pahayag niya hinggil sa patuloy na pagbabatikos laban sa kanya at sa kanyang pamilya. At sa halip daw na patulan ng ingay, malinaw yung kanyang pananaw kung saan umano ay nagmumula ang mga atake. Ito ho talagang matindi ho ito, matapobre pala ho ito At ayon po kay Vilma, ang mga pagkakataong pinipili na lamang niyang baliwalain yung mga basher dahil para sa kanya, ang mga paninira ay hindi laging nakabatay sa katotohanan, kundi sa inggit at pagkadismaya ng anyay mga taong gustong mapunta sa kinalalagyan ng kanilang binabatikos. Ibig sabihin, yung mga mahihirap na buwabatikos ho rito, parang naiinggit lang daw ho, mga kababayan, sabi ho ni Ate B. At kaya, sabi niya, kaya nyo kami tinitira kasi nasa taas kami. At kayo, tumitira kasi nasa baba kayo. Grabe ho. Talagang napakatindi at napakataas po ng tingin ni Ate B sa kanyang sarili at sa kanyang buong pamilya. Baka nakakalimutan ho ni Vilma Santos o Ate B na siya po ay pasulduhin po ng taong bayan. Di po ba? At siya po ay maging yung kanyang asawa na si Executive Secretary Ralph Recto ay pinapasweldo po kayo ng taong bayan. Bilang di ba, namumuro sa ating gobyerno. Kaya ngayon talagang umaani po ng batikos Ito hong si Ate B. At na kung saan ay di ba, talagang matindi ho. Ito sabi ho, no? Isa po sa binabanggit ho ni Vilma Santos kasi governor po yan, no, ng Batangas. At umani ho ng iba't ibang mga reaksyon at hinggil sa pambabatikos sa kanilang pamilya. At isa ho rito, itong diretsahang tugon ni dating NTFL-CAC spokesperson at PCO Undersecretary Doc Lorraine Badoy. Na umiikot sa usapin ng pananagutan at ugnayan ng public servants at taong bayan. So yun po mga kababayan. At so iba't iba ho ang mga reaksyon ng taong bayan dito po sa naging pahayag ni Ate B, Governor Vilma Santos ng Batangas. At mamaya yung aking pagpuna ho rito, babanggitin ko. Pero ito, may binabanggitin ho itong si Congressman Kiko Barsaga ng 4th District ng Cavite. Sabi niya, si Jesucristo ay isang karpentero, mamaliitin mo rin ba siya? Tulad ng pagtingin mo sa mga mahihirap. Ito po ang pahayag ni Congressman Kiko Barsaga. Dito po sa naging pahayag ni Vilma Santos na kung saan tungkol sa pambabatikos ng publiko sa kanyang pamilya, partikular sa kanyang asawa na si Executive Secretary Ralph Recto. At para po kay Barsaga, may malalim na implikasyon ang ganitong uri po ng diskurso. Lalo na kung paano tinitingnan ang mahihirap at karaniwang mamayan ng mga nasa may kapangyarihan. Para sa kongresista, hindi dapat na hinahati ang lipunan batay sa estado o antas ng buhay, kundi dapat manaig ang prinsipyo at dignidad sa pagkakapantay-pantay ng lahat. So, yan po mga kababayan, ang sabi po ni Congressman Kiko Barsaga. Pero alam nyo ho, mga kababayan, ang issue ho rito yung mga bumabatikos, taxpayer po yun, mga taxpayers, Governor Vilma Santos, at lahat po kami may karapatan na pumuna sa mga opisyal ng gobyerno, di po ba? Dahil sabi nga po ng Korte Suprema, dapat ho, wag hong maging balat sibuyas yung mga opisyal ng gobyerno, kasi nandyan ho kayo po yung naglilingkod at dapat ho bukas ho kayo sa anumang pambabatikos ng sinuman sa taong bayan. Pero ito, pakinggan nyo lang ho mga kababayan, ipa-play lang ho natin ulit yung video na binabanggit ho ni Governor Vilma Santos na tila pagmamaliit
sa mga mahihirap na pumupuna sa kanila dahil sila po ay nasa itaas. Baka nakalimutan ho ni Ate V na kaya po sila nasa itaas, iniluklok po sila ng taong bayan. Ito, panoorin niyo at pakinggan itong si Vilma Santos sa kanyang pahayag na pagmamaliit, pagmamaltrato, kung ano man, at napakamata pobre pala nito. Ito, panoorin nyo, itong si Ate B. Mas alam ko rin kung sino si Ralph. But you see, ito yung mga nagbabash, kuminsan papabayaan mo na lang in a way. Nilalagay ko, sinaside ko lang ang sarili ko. Na kaya nyo kami tinitira kasi nasa taas kami. At kaya kayo tumitira kasi nasa baba kayo. Ang sinaside ko ang sarili ko na, you know, these people siguro, that's why they're doing that. Kasi gusto nila, nandun sila sa lugar mo. And it's so unfortunate, hindi nila makaya. So, ang tendency nila is to really hit you, you know. So, ganun lang nilalagay ko sa isip ko. O, yun po, napanood nyo naman mga kababayan ang pahayag ni Governor Vilma Santos ng Batangas. Kaya kayo ho, yung mga taga-Batangas, huwag nyo na ho, nasa taas na raw sila eh. Sa susunod daw sa 2028 elections, ibaba nyo na ho ang mga yan. Dahil masyadong matayog at mayabang ho, di ba? At parang sinisisi pa ho at di ba? Alam nyo ho, yung mga bumabatikos na taong bayan, tulad ho dito sa ginawa po ni dating Finance Secretary, na ngayon po Executive Secretary, Ralph Recto. Ano ho ba issue rito? Yung PhilHealth. Kasi dito ho ay inilipat ho ni Secretary Recto yung pondo ng PhilHealth sa ibang paggawaing bayan, di ba? Yung pondo, parang inagaw po eh. Tapos ginawa niyong ayuda. Secretary Recto. Tapos nilagay niyo sa flood control projects na alam naman natin lahat na napaka-anomalya at marami pong nambulsa at nangumisyon diyan po sa proyektong ito at marami po ang nagbuwis ng buhay dahil sa yung flood control, di ba, kung hindi substandard, ghost project, tapos ay lalong lumala po ang sitwasyon sa mga lugar na binabaha, di po ba, at na nagdulot para marami pong mamatay, mawala po ang buhay. Yan po, Governor Vilma Santos, yung ginawa po ng asawa nyo. Tapos ay bukod pa kung ano-ano mga, di ba, ang inilagak yung pondo mula po sa PhilHealth. Ang issue ho rito, di ba, siguro kasi hindi po nakakaranas ito pong sina Ate B at yung kanyang pamilya na sila po ay pumila ho sa ospital. Sa ospital lang napakahabang pila ho. Talagang napakahirap po ang dadanasin ng mga pasyente na hindi po inaasikaso. Dahil sa pagkaubos po ng pondo ng PhilHealth. Tapos, di ba, nagsisikan, bagamat may mga public government hospital, yung mga ward na tinatawag, naku, napakahaba ng pila. Kung minsan nga, sa pasilyo na lang ho sila, nanunuluyan, pansamantala, di po ba? So, talagang napakahirap po. At isa po yan sa idinadaing ng pagkawala ng pondo po sa PhilHealth. Yun po. Yun ho, siyempre, ang lahat na ito, yung mga paglilipat ng pondo, nasa ilalim po ng pamumuno na nooy Finance Secretary Ralph Recto. At napatunayan na naman po ito na illegal, mali yung ginawa ni Secretary Recto. Bakit ho? Nagdesisyon po ang Korte Suprema na ibalik ho ang pondo sa PhilHealth. So, di mali. Dapat nga managot ho rito si Secretary Recto di po ma. At sa katunayan, technical malversation ho ito Di ba? Kasi kapag nagpasa ka ng isang budget, batas po ito. Kung saan nakalaan, dapat doon lang, inilipat technical malversation yan, dapat ho, makasuhan nga ho itong si Secretary Recto. So, yun po mga kababayan, ang issue ho rito. At bukod dyan ay, di ba, maliwanag na nagkamali at ang masakit ho rito yung ipambabayad sa pondong inagaw ay mula na naman sa buwis ng taong bayan. Biruin nyo, di inagawan ho tayo ng pondo. Di ba, ng PhilHealth, inilipat ho dito sa flood control, kung ano-ano mga ayuda, marami ho, mga sinasabing ibinulsa. Tapos ngayon, ibinalik, sabi ng Supreme Court, ibalik yan, illegal, ang pagkakalipat ng pondo. So, ibinalik ho, ibabalik ho, pero saan kukuha yung pambalik? Sa atin ho ulit.
sa mga nagbabayad po ng buwis, yung po masaklap. Bakit to? Kasi sa pamamagitan ho ngayon ng 2026 national budget, o kukolektahin sa buwis po natin yan. So tayo na naman ho, mga kababayan, ang magbabayad ho rito. Talagang matindi ho yung ating di ba? Mga taxpayers na naman ang papasan ho rito. At ngayon, inaakusahan mo, naiinggit lang ho kami. Hindi ho naiinggit ang taong bayan dito po sa kay Secretary Recto at sa inyo, Governor Vilma Santos at sa inyong buong pamilya. Naiinis ho kami. Naiinis ho kami dahil sa ginawa ni Secretary Recto na napakarami ho na mga talagang nagdusa dito po sa pagkaubos ng pondo ng PhilHealth. Iba, marami ho. May mga talagang inabot po ng kamatayan na hindi po man lang na lulunasan yung kanilang karamdaman. So, yun po. Parang ngayon ho, nawala po ang ko rito. Ang paghanga ko at pagrespeto dito po sa tinaguriang Star for All Seasons. Yun pala, mata pobre. Kayo, madali lang ho kayo pag may sakit ho kayo, takbo lang ho kayo sa mga, di ba, mga bigating ospital dito sa dito po sa Pilipinas, sa Metro Manila. Ano ba mga bigating dyan? May St. Luke's, Makati Medical Center, Asian Hospital. Tapos pag medyo sa tingin nyo medyo malala ang sakit, takbo sa Singapore. Bariyang-bariya, milyon gumastos, wala akong problema. Paano hoy kami, yung mga taong bayan dito? Kaya yung ating yung mga butante, sa 2028, nasa taas daw sila itong pamilya Recto. Si Ate B, Governor, ibaba po natin sa 2028 elections. Kasi parang masyado hong nilalapastangan ho yung mga mahihirap dito po sa kanya mga sinasabi na kaya raw po sila binabash, kaya raw po sila tinitira o binibira, minabatikos dahil sila po ay nasa itaas. Hindi niya ho alam na napakalaki ang utang na loob po nila. Yung mga mahihirap natin kababayan, yung sinasabi yung nasa baba, sila po ang nagtulong-tulong para sila po ay maitaas ito hong sinarekto. So, tapos ngayon, sasabihin mo, hindi, kaya kayo namabatikos kasi gusto nyo kunin yung pwesto namin o kung gusto nyo mapunta sa amin, kaso hindi pwede, hindi nyo kaya. So, talagang isa pong malinaw po na pagmamaltrato at, di ba, pagmamaliit sa ating mga kababayan. So, kayo po, sa ating mga kababayan, ano ba masasabi nyo rito? Dito po sa naging pahayag ni Governor Vilma Santos, na kung saan, ang sabi niya, yung mga bumabanat daw po sa kanila, mga ano naman yan mga mahihirap at kasi wala sila Nasa baba ang mga yan mga maglulupa. Ika nga, maglulupa. Yun ho. Talagang maglulupa man, pero nabubuhay kayo sa aming buwis. Ba? Di po ba? So, yun ho mga kababayan. So, talagang kayo ho, magbigay na po kayo ng ng inyong mga reaksyon dito po sa isyong ito. Kasi, eto ho ipapaalala ko lang po kay Governor Vilma Santos na kami pong mga mamayan bilang taxpayers, tayong lahat yung mga sumusubaybay po sa atin, tayo po ay may karapatan na pumuna, bumatikos, at sitahin ito hong mga opisyal ng gobyerno. Lalo't dapat ayusin po nila yung paglilingkod sa bayan. Yan po, maliwanag ho yan. At hindi po natin, yan po ay ating karapatan. At siguro sa 2028 elections, kung ganyan ho ang pagtingin nitong si Vilma Santos sa taong bayan, lalo na po sa mga mahihirap, sama-sama po natin. Ano gawin natin? Ibaba po natin sila. Ibagsak po natin sila sa paano paraan, huwag niyong iboto. Yung mga mahihirap na napakaliliit pa lang tingin pala nila sa atin. Yung mga mahihirap nating kababayan, ang liit ng tingin. Dapat ho magpasalamat to ho kayo Dapat ho ang tamang, hindi ko sa tinuturuan ko, kaya dapat ang tamang sagot ho dyan sa mga bashers o sa mga bumibira, dapat magpaumanin ho kayo Humingi kayo ng patawad kasi nagkamali po si Secretary Recto rito Maliwanag ho, nagdesisyon po sa Supreme Court
O, pinababalik po ang pera po ng PhilHealth. So, di mali. Ang ginawa, kung ano nangyari, kung mali ang ginawa, humingi ng tawad. O, sa publiko. Sa mga naapektuhan dito pong paglilipat ng pondo ng PhilHealth. Dapat ho ang ganun po ang gawin, Ate V. O, kayo mismo. Lahat ho kayo. Buong pamilya, lalo na po yung mga nasa pwesto po sa gobyerno, humingi po kayo ng tawad sa taong bayan. Dahil sa nagkamali, ito pong si Secretary Recto, sa kanyang pasya na ilipat po ang pondo ng PhilHealth. O inagawan niya ho ang mga mahihirap na dapat ho tinatamasa po. O yung pondong yan para, 'di ba, sa kanilang paggamot sa anumang mga sakit at para maisaayos ang kalusugan ng mga Pilipino. Kayo ho, sige, mag-comment ho kayo sa ating mga viewers, mga taga-subaybay dito po sa ating channel. Ano pong masasabi nyo ho rito? Ngayon, marami na ho mga nagbibigay po ng reaksyon. Ako, tingin ko ho, pananaw ko, matapobre ho pala ito. At dapat ho, kung sila po'y nasa taas sa 2028, wag na ho natin silang panatiliin sa taas. Wag na po nating iboto.